Pumayag po ng pagkadismaya ang aktor na si John Arcilla. Si General Luna, nakilala nga po sa pagganap bilang si General Luna dahil sa naranasang pagbaha sa ating bansa. Ang giit po ni John Arcilla, marami nang namatay na Pilipino sa baha. Mas importante raw ba talaga ang bumoto ng iniidolo kahit kurakot kaysa sa buhay ng mga kapwa Pilipino. Banat pa ng aktor, inuutulang ang mga nagnanakaw ng pondo ng bayan. Pero sila pa rin ang pinipili ng taong bayan. Pwede naman daw silang manahimik at panoorin na lang ang ibang nalulunod sa baha. Pero hindi raw sila magsasawa sa pagpapaalala. Salamat, General Luna. Ayun. Sabi pa po niya, kung gusto daw nilang manatiling lubog sa baha, ipagpatuloy lang ang pagboto sa mga magnanakaw. So, Aaron, duly noted ito, ano ha? Thank you. Alam mo, isa yan Talagang every time may mga ganyang issue, lagi yung nagsasalita sa social media account niya. Salamat po, General Luna, for using your platform. Sinasabi niya, the people you elect Is the people you? does serve. Yun na. At mukha po talagang panahon na para ho tayo maghanap-hanap ng mga bagong leader ng bayan. Alright, mga kapatid ha? Yan po, palagay ko. Panahon na para hindi tayo makontento lamang sa pare-pareho mga magnanakaw. Mga kapatid, mag-aalas 7 na, magpaalam na po tayo na maaga sa ating mga viewers sa TV5. Kami po napakarami pa hong balita. Ay nako, sa Nako. mga nanonood sa TV5. Oo. Ang dami pa ho nating balita, diskusyon, talakayan, Oo. mga panayam, Oo. importanteng mga isyong pambayan Oo. at public service. Naku, kung baha ang usapan, abangan nyo po mamaya usapang baha natin. Oo, abangan nyo. Sinasabi ko sa inyo. Sa mga taga-Bulacan, good morning. Naku, kaabang-abang. Ipinakilala po naman si Epi Quezon bilang ang bagong gaganap na Eman sa kapatid serye na My Best Friend Eman. Mapapanood po si Epi sa bagong yugto ng serye. Siya ang gaganap na best friend ni Mateo na ginagampanan po naman ni JM De Guzman. Malapit daw po sa puso ni Epi ang tema ng kanyang role kasi nga po dati siya hong nag-retreat. Sabi nga kahapon ni Boss Ricky, nagkursilyo. Hindi niya. Nakaganon ako Nung nag-uusap sila. Hindi alam ni Chacha. Ano nung yung ganchilyo? Ano yung nagaganchilyo? Nag-usap kami ni Boss Ricky. Oo. Sabi niya, alam mo, may isang, si nagkursilyo. nagkursilyo eh. Oo. Sabi niya, ganito, ganyan. Oo. Si Buti Chacha sumingit nakatanga. ka. Nakaganon ako. Ano yung daw? kursilyo? Karsursilyo? Kursilyo? Shorts ba yan? Oo. Anong kursilyo? Kursilyo, ang naka-invento niya si Ma'am Cherry Baile. Baka akala ko si Ma'am Christy. Nanay Okay, Christy. asa na ba ako? Retreat. Oh. Kaya excited po raw ang premyadong aktor sa kakaiba niyang karakter. Abangan yan at ang bagong papel ni Epi Quezon sa My Best Friend Eman tuwing 2:30 p.m. sa TV5. Kursilyo, tanungin mo nanay mo. Oh, sige. Ang Maano daw tatay mo yung... naman, Kursilyo. Oh, sige. Maano ba yung kursilyo? Pero napaliwanag mo naman kahapon. Retreat pala. Oh, nagre-retreat din kayo dati nung panahon nyo. Kasi retreat recollection pagka estudyante yan, di Iba ang ba? aming motto dati. Anong motto nyo? No retreat, no surrender. Hindi! Iba yun Oh, ito. Naku, tone down na daw ng 30% ang pagiging maarte ni Queen of All Media, Chris Aquino. Yan ang reply niya sa comment ng isang netizen sa episode 2 ng Chika stint niya sa Netflix. Ayon po sa comment, si Miss Chris lang daw ang nakakagawa ng trademark niyang kaartehan. Sa kanya lang talaga bagay. Sagot ng aktres, hindi na siya kasing arte ng dati. Kailangan niya lang daw gawin ito para sa eksena. Dagdag niya pa, gusto raw niyang gumawa ng reality show para makita ng mga tao na nabawasan na nga po ang kanyang pagiging maarte. Once again, we're so happy to see you back on screen, Miss Chris. Hi Chris, dalawang Pinoy acts po naman ang makakasama ng British singer na si Rex Orange County sa kanyang solo concert sa bansa. Yan nga po sina Maki at ang bandang Over October. Mamayang gabi po ang concert sa SM Mall of Asia Arena. Sa mga nais pong makapanood, good news dahil available pa rin daw ang ticket. Mula po yan 5,000 mahigit at 8,000 mahigit. Sa inyo na lang ito. Nakilala ho naman si Rex Orange County sa mga kantang Best Friend, Happiness at Alexander. Samantala ng... Mahal ang ticket. Iba na ngayon. Siyempre, inflation, partner. Nangunguna po sa 2026 MTV Music Awards. Nominations ang pop legend na si... walang kupas. Look at that. That's Madonna. Para ngayong taon, si Madonna po ang may pinakamaraming nominations. 11 categories lang naman yan. Ito bang video na on TV ngayon?
Ano ito? Recent to ni Madonna? Bago to? Wow! Ilang taon na siya ulit? Kung makapag-split naman parang 22. 65 si Madonna, parang 22. Tingnan mo naman, partner naman ang galawan. Sumunod sa kanya, kaedad daw ni Ma'am Cherry. Sumunod sa kanya si Taylor Swift na may 9 na nominations. Makakalaban niya si Madonna sa Video at Artist of the Year. Pasok din sa Video of the Year category sina Ariana Grande, Sabrina Carpenter at Bruno Mars. Nominado rin maging ang global pop sensation na BTS dahil sa kanta nilang Swim. Makakaharap sila Madonna, Sabrina at ang Phil-Am na si Olivia Rodrigo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.